Hindi isinasantabi ng Makabayan Bloc ang posibilidad ng pag-eendorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng mga lumutang na pahayag mula sa ilang grupo na pinaghahandaan na nila ang pagsusumite ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Una nang sinabi ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa Newswatch Plus na posible silang maghain ng impeachment complaint laban kay Duterte sa Oktubre. Ayon kay Gabriela Porteles Representative Arlene Brosas, handa silang pag-aralan ang anumang reklamong makararating sa kanilang tanggapan. But kung ganon, obligated po tayo na mag-act kasi trabaho po natin yon, na kailangan it's either you endorse or you do not endorse. Giit ni Brosas, wala pa silang natanggap na anumang reklamo, bagay na kinumpirma rin ng mayorya. I will not endorse an impeachment coming from outside of our house. Kasi nga po, being with the majority, syempre po, I'll go with the majority ng House of Representatives. Sa ilalim ng konstitusyon, pwedeng maghain ng impeachment complaint ang sinumang miyembro ng Kamara o isang pribadong tao na dapat i-endorso ng isang mambabatas. Para sa isang political analyst, hindi magandang strategy sa ngayon ang anumang hakbang na patalsikin sa pwesto si Duterte. It might actually be seen as persecution. There has to be a momentum, no, that would warrant an impeachment. Ito kasi parang hindi lang siya uma-attend, merong unexplained na budget, but then walang parang big momentum that would galvanize public support for an impeachment proceedings. Sa isang press conference, may sagot si Duterte sa mga nagsasabing bumaba na lang siya sa pwesto. Aniya, panibagong track lang ito ng mga nais siyang mapatalsik dahil wala umanong kaso para sa impeachment. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. Inakusahan din ng bise na iisa lang ang handler ni na Senador Risa Hontiveros, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Senador Sonny Trillanes na gusto umano siyang patalsikin sa pwesto. Pero nang tanungin kung sino ang nasa likod ng umano'y impeachment, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.